Okay, magandang araw Pilipinas. Sa araw pong ito'y pag-uusapan po natin. Ito pong mga galawan po dyan sa Senado, lalong-lalo na po yung galawan po nito pong ni Alan Cayetano. Alam niyo po mga kababayan, sa totoo lang, ako po'y tawang-tawa sa taong ito dahil sa sobrang desperado na nga sila, mga minamahal ko mga kababayan, na kontrolin yung buong Senado, maging yung rules ng Senado, pati yung mga kasamahan nila na hindi sumama sa kanila ay talagang nililigawan niya. At hindi lamang yon, nililigawan niya na mayroong kasamang pangako na kung saan bibigyan niya ito ng katungkulan dyan sa Senado para nang sa ganon ay makuha nga naman niya yung oo o yung sagot o yung simpatya o yung pagkampi ng mga senador na ito na sumama po kay Senador Tito Soto, Rizal Severos, kay Subiri, kay Gatchalian at sa iba pa. Alam niyo, sa totoo lang, balita ko, marami siyang kasamahan dyan na hindi sumama sa kanya na talagang inaalok niya ng kung ano-ano, mga minamahal ko mga kababayan, para lamang sumama sa kanila, para lamang kumampi sa kanila. Dahil alam po nito ni Cayetano, mga minamahal ko mga kababayan, na ilang araw, ilang linggo, ilang buwan na lang ay yung mga kasama nila dyan ay huhulihin na po ng mga otoridad dahil malamang ay may lalabas na warrant para po dito kay Jinggoy Estrada, maging dito po kay Joel Islord, na kung saan ay talagang sangkot po sa mga katiwalian. Nangangamba po itong si Cayetano dahil siyempre lalong-lalo na po mga minamahal ko mga kababayan, hindi po pumapayag yung ating mga dakilang o mga mabubuting senador katulad ni Rizal Severos na maka-attend sa hearing o sa impeachment hearing, ito pong si Bato de la Rosa. Kaya humahanap po talaga ng paraan itong si Cayetano para po makakuha po sila ng mga kakampi o kasama para bumoto na wag ma-impeach itong si Vice President Sara Duterte. Grabe na po talaga. Siyempre, pag hindi po na-impeach si Vice President Sara Duterte, natural, di ba? Siyempre, medyo mababawasan po yung problema nila, mga minamahal kong mga kababayan. At siyempre, pag hindi po na-impeach itong si Vice President Sara Duterte, mga minamahal kong mga kababayan, siyempre, meron pong 80% na yung kanilang mga kaso, yung kanilang mga pananagutan sa taong bayan ay posibleng mawala. Dahil syempre magkakaroon na ng kapangyarihan yung kanilang poon, no? At posibleng manalo bilang isang pangulo ng ating bansa gamit ang pera ng bansang China, pera ng taong bayan na binulsa nila, na kung saan ay nagkakahalaga po ng bilyong-bilyong piso, na kung saan taong bayan po ang nagmamay-ari nito, mga minamahal ko mga kababayan. Ako, para sa akin lang ito, mensahe ko lang ito kay Cayetano. Alam mo, Mr. Cayetano, ikaw Chinese ka, no? Sa totoo lang, alam na, kitang-kita na yung mga galawan mo na talagang desperado ka na. Desperado ka na o baka naman inutusan ka ng iyong po na gawin ang lahat para masiguro na hindi siya mai-impeach, para nang sa ganon ay hindi lumabas yung mga ebidensya sa gaganapin, o para kahit lumabas pa yung mga ebidensya na bilyong-bilyong piso na nasa bank account ng mag-asawang Carpio, dahil sa boto ninyo o sa boto ng mga Duterte Black, mapapawalang bisa ito, mawawalang halaga. Pero ganun pa man, alam mo Mr. Cayetano, alam ko sa sarili mo na maling-mali na yung ginagawa mo. Alam ko na alam mo sa sarili mo na yung ginagawa mo ay hindi para sa taong bayan, kundi para lamang sa amo mo, para sa iyo, para sa mga kaalyado mo, katulad ni Kibuloy, na kung saan ay gustong-gusto ng lumaya, katulad ni Arnie Tevez na gustong-gusto ng kumawala sa rehas dahil siguro hindi nila type doon, pero doon sila nababagay. Sa totoo lang, Mr. Cayetano, yung mga galawan mo bukong-buko na.
at sirang-sira ka na sa taong bayan. Alam mo ba yon, Mr. Cayetano? Kahit humawak ka pa ng Biblia, kahit basahan mo pa kami ng Biblia, demonyo pa rin ang tingin sa'yo ng taong bayan. Kahit magsalita ka pa patungkol sa salita ng Diyos, satanas ka pa rin. Alam mo ba yon, Mr. Cayetano? At kitang-kita ang lahat ng mga kasinungalingan mo. Wala nang maniniwala sa'yo dahil unang-una, para sabihin ko sa'yo, Mr. 10K, para mapaniwala mo kami, ibigay mo na ngayon din sa taong bayan yung pinangako mong 10K. Dahil yun ang pinangako mo, kaya ka nanalo. O kaya ka ipinanalo dahil pinangako mo. Ngayon, paano ka pa pagkakatiwalaan ng taong bayan? Sa totoo lang, hiyang-hiya naman yung taong bayan sa'yo. At kami ay natatawa sa dami-dami ng pwedeng maging Senate President. Bakit yung sinungaling na tulad mo ang naging Senate President na kung saan, hindi mo na ibigay yung pangako mo, tas ang lakas-lakas ng loob mo na umupo at tanggapin yung posisyon bilang Senate President, gayong sinungaling kang demonyo ka. 'Di ba? Alam mo yan, Mr. Chinese. Alam mo yan sa sarili mo na wala kang karapatan na maging Senate President, tapos ngayon nagrereklamo ka dahil gustong-gusto ka ng palitan. Hindi ka pa nakakaupo, hindi pa umiinit yung puwet mo. Walang niya ka naman talaga eh. Wala kang ang karapatan eh. Wala kang karapatan si panaginip, wala kang karapatan at walang kahit anuman na babagay sa'yo na maging posisyon dyan sa Senado dahil wala kang kwenta, dahil sinungaling ka, mangbubudol ka, Mr. Cayetano. Alam mo naman siguro sa sarili mo na sinungaling ka. Alam mo naman siguro sa sarili mo na wala kang kwentang senador. Alam mo naman siguro sa sarili mo na wala kang nagawang kahit ano para sa taong bayan. Alam mo sa sarili mo na yung pera, pondo na binibigay sa'yo na para sa mga proyekto ay hindi napapakinabangan ng taong bayan na bumoto sa'yo. Kaming lahat ay nagsisisi kung bakit ka binoto ng taong bayan. Pati mga bumoto sa'yo, sising-sisi. Dahil nagkaroon kami ng isang senador na China, na Chino, na kung saan ay talagang ang puso ay para sa bansang China at hindi para sa Pilipino. Ngayon, Mr. Cayetano, kung meron ka pang kahihiyan, kung meron ka pang kumbaga delikadesa, kung meron ka pang bait sa sarili mo, siguro dapat siguro magkusa ka na bumaba sa pwesto mo. Dahil alam mo naman siguro sa sarili mo na hindi ka bagay. Dahil sa lahat na naging senador at naging Senate President, ikaw lang yung kauna-unahang naging Senate President na nagkaroon ng matinding kaguluhan, kagaguhan, katarantaduhan dyan sa Senado. At alam mo ba, simula nang ikaw ay naging Senate President, unang upo mo pa lang, nababoy na ang Senado. Nawalan na ng kredibilidad ang Senado. Kaya kung ako sa iyo, Mr. Cayetano, tumigil ka na, bumaba ka na, at kung ako sa iyo, magpatiwakal ka na lang. Mas mabuti pa na yan ang dapat mong gawin kesa naman habang buhay mong niloloko, ginagago, tinatarantado, binibwisit ang taong bayan. Yan lang masasabi ko sa iyo, Mr. Cayetano. Ang kapal ng pagmumukha mo, isa kang Chino. So yun lang ang masasabi ko. So muli po, tulad po ng sinasabi ng lingkod, mabuhay po ating inang bayan, mabuhay po nagmamahal sa ating ng bayan. Maraming salamat po.